And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga ang pinakamainit na balita mga kababayan. Pilipinas, hindi kailanman maduduwag sa bansang China. Yan mismo mga kapatid ay binitawan ng ating mahal na Pangulong si President Bongbong Marcos Jr. No? At yan po ang ating topic ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin mga kapatid, no, ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin mga kababayan. Filipinos do not yield. Yan, hindi maduduwag ang Pilipinas, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga agresibong hakbang ng China tulad ng pinakahuling pagbomba ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Alam niyo mga kapatid, no, hindi naman talaga nakakaduwag yung mga pinagagawa ng China. No, yung bobombahin nila tayo ng water cannon, 'di ba? Kung tutuusin mga kababayan, China po yung totoong naduduwag dito. Kunwari pa tong China mga kapatid, no? Pero sobra po silang natatakot ngayon sa ginagawa ng Pilipinas. Bakit kamo? Tayo dito sa Pilipinas mga kababayan, nag-aantay lang naman tayo, no? Na i-take nila yung unang fire shots, no? Laban sa atin. Ang problema mga kapatid, sa sobrang duwag ng bansang China, sobrang takot na takot silang magpaputok ng kanilang armas sa ating mga kababayan dyan sa may West Philippine Sea. No? Tingnan nyo mga kapatid, kung totoong sleeping giant itong China, no, dapat noon pa, no, noong 2016 pa, nagpaputok na sila sa atin ng baril, no, para makita agad kung ano ba talaga yung hinahanap nila, 'di ba? Kanya nga lang mga kababayan, sa sobrang duwag nitong bansang China, puro lang po water cannon ang kaya nilang gawin, no. Hindi nila kayang diretsuhin ang Pilipinas, no, na yayain na maggera na lang, no, para matapos na yung problema diyan sa may bandang West Philippine Sea. 'Di ba? No, kung totoong matapang sila mga kapatid, dapat ginagamitan na nila tayo ngayon ng dahas. Ang problema mga kababayan, no, duwag po ang bansang China. Sobrang duwag nila. Puro water cannon na lang ang ginagamit nila mga kapatid. No, yan lang ang kaya nilang gawin dahil takot silang gamitin yung kanilang armas, no, sa ating mga Pilipino, no. Kasi nga alam nila na pag ginawa nila yan mga kababayan, no, madudurog po ang kanilang bansa. No, lalo na't naghihingalo na po ang bansang China ngayon mga kababayan, no. Tanging si Attorney Harry Roque lang ang naniniwalang maganda ang ekonomiya ng China, pero sa totoo lang mga kapatid, alam na po yan ng buong mundo, no, na unti-unti nang namamatay ang bansang China, kaya naghahanap lang ito ng gusto niyang idamay. Ang problema mga kababayan, no, duwag po sila, no, wala po silang bayag. Kung kaya't hanggang dyan na lang sila sa pagwawater cannon sa ating mga Coast Guard at ang mga Navy dyan na nagsasagawa ng resupply mission. Yan ang totoo dyan mga kababayan. Anyway, tuloy natin to. Sa mga susunod na linggo, magkakaroon ng tinawag niyang proportionate, deliberate at reasonable na sagot ang Pilipinas sa ay iligal at delikadong pag-atake ng China. Alam niyo mga kababayan, dyan lang dinadaan ng China ang Pilipinas. No? Kung tutuusin mga kapatid, no, kung tarantado lang talaga tayong mga Pilipino, no, durog na yan China na yan, no. Kung talagang hindi lang tayo nagko-control sa ating mga sa init ng ating ulo, no, sa kanilang pinagagawa sa atin, matagal nang durog yan China na yan mga kababayan, no. Kung tutuusin, 2023 pa lang wala na sa mapa ang bansang China mga kababayan, eh. Kanya nga lang yung ating presidente, no, gusto niyang ayaw niyang sa atin manggaling yung gulo, no. Kaya inaantay talaga natin mga kababayan na unahan tayo ng bansang China. Akala nila maaasar nila ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang pagwawater cannon, no. Ang problema hindi, no. Yan ang pinakamalaking problema ng China ngayon. Paano ba namin patitigilin itong bansang Pilipinas na ito? Naiirita na kami. Sobra na kaming nabubuisit dito sa pinagagawa ng Pilipinas. Ayaw talaga nilang matakot sa amin, eh. Ang tanong dyan, bakit namin kayo kakatakutan?
No, gaano pa baka makapangyarihan ang bansang China? Kung tutuusin nga, nakasalalay na nga lang sa Pilipinas, no, yung kanilang ekonomiya, no. At isang bagay diyan mga kababayan, no, na kinakatakot ng China sa Pilipinas, sa sobrang dami ng inchik dito, no, sa ating bansa, yun yung pinakamalaking alas natin ngayon sa kanila. No, na kung sakaling gagaguhin tayo ng bansang China mga kapatid, yung Binondo na yan, panigurado, ubos lahat ng inchik dyan mga kababayan. Pero kung ilang milyon na yung inchik dito sa Pilipinas mga kapatid, tapos tatarantaduhin nila ang bansang Pilipinas, no? Yung Binondo na yan talaga ang unang madudurog mga kababayan, no? Maraming inchik dito sa tawag dito sa Pilipinas, no? Kung sakaling magkaroon man ng giyera mga kapatid, no, pwede nang gamitin 'yan ng bansa natin bilang alas laban sa bansang China. No, ipakita lang natin diyan sa media kung paano pugutan ng ating mga kababayan ng ulo yung mga inchik na. Ewan ko lang kung anong gagawin ng China, no. At hindi lang 'yan mga kababayan, no. Pag itong China nagsimula na ng giyera mga kapatid, no, hindi lang Pilipinas ang makakalaban nila. Pati India mga kapatid, no? India and South Korea, no? Makakalaban din nila. At bukod diyan, syempre, si Uncle Sam mga kababayan, no? Yan yung pinakamalaking sakit sa ulo ni China ngayon, si Uncle Sam, no? Si United States of America mga kapatid. Sa sobrang daming kaalyado ng bansang Amerika mga kababayan, abay malaki ang possibility na mabubura talaga sa mapa itong bansang China, no. Pasalamat nga sila sa ating presidente, pinagbibigyan pa sila, no. Dinadaan pa sila sa kaunting diplomasya, pero 'di ba? Sabi nga natin, pag napuno na ang salop, dapat kalusin, no. Unti-unti nang nabubulgar or nahahayag ngayon mga kapatid ang totoong identity nitong bansang China, no. Hindi nila tayo madala sa pandadarag nila mga kababayan, no. Kailangan nilang gamitan ang Pilipinas tang dahas, no, para naman kahit papano makaramdam ng konting takot daw ang bansang China. Ang problema mga kapatid, pag gumamit ba sila ng dahas, matatakot nga ba ang bansang Pilipinas? No, malabo 'yan, no? Mas malabo pa 'yan sa kanal, sa tubig ng kanal mga kapatid. No, kailanman ay hindi matatakot ang bansang Pilipinas diyan sa mga inchik na 'yan. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, yung Binondo na 'yan pag nagkaroon ng giyera, no, pag nagsimula makipaggiyera ang Pilipinas, yung Chinatown na 'yan sa Binondo, 'yan talaga ang unang tatargetin ng taong bayan, no. Tingnan niyo kung ilang yung Chinese diyan na parang mga langgam na unti-unting mamamatay diyan pag nagkaroon ng giyera mga kapatid. Tuloy natin. Sabi pa ng Pangulo, hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas pero hindi naman daw basta-basta lang mananahimik ang bansa. Diba? Hindi tayo naghahanap ng gulo. Kung tutuusin, tayo yung inagrabyado nila. Nilinlang nila si President Digong, no? Kumbaga, nalagay nila sa bulsa nila si President Digong sa pamamagitan ng gentleman's agreement nila, no? Laking tuwa ni Xi Jinping ng mga panahon na 'yan mga kababayan, no? Noong nagkaroon sila ng verbal na kasunduan ni President Duterte, ang problema mga kapatid, no? Dahil sa akala ni Xi Jinping, no, kontrolado din ni President Duterte yung susunod na uupo na pangulo ng bansa, no. Mali sila doon, no? Hindi nila natansya. Pucha, magkaiba ang pananaw ng bagong presidente ng papasok pa lang na presidente ng Pilipinas, magkaiba ng pananaw kumpara dito kay Digong. No, anong ginawa ng China? Nilaglag si President Duterte. No, binisto yung midnight deal, 'di ba? Yung gentleman's agreement nila binisto. Anong nangyari ngayon? No, sa sobrang daldal ni Attorney Harry Roque, no, aksidente niyang naikwento yung kabalbalan nila noong panahon ni PRRD, 'di ba? Aksidente niyang nabisto yung mga katarantaduhan na pinaggagawa nila noong panahon ni PRRD. No. 'Yun ang nangyari ngayon. Nahuli sila sa sarili nilang bunganga, mga kababayan.
Tuloy natin. Pilipinas pero hindi naman daw basta-basta lang mananahimik ang bansa. Nakipag-ugnayan na rin aniya ang Pilipinas sa ating mga kaalyado sa international community at nag-alok sila ng tulong para maprotektahan ang ating soberenya. Oh, di ba? Parang baby itong Pilipinas kasi mga kapatid, para itong baby ng mga taga-Western. No. Mahal na mahal nila ang Pilipinas mga kababayan. No. Dahil nakita nila kung gaano ka dedikado sa buhay ang mga China, ang mga Pilipino. China tuloy. Nakita nila kung gaano kaganda ang ating bansa. No. Yun nga lang, naaabuso lang tayo nitong bansang China. No, kung totoo sila mga kapatid, no, kung itong bansang China ito nabura sa mapa mga kababayan, no, pagtuluyan ng nabura sa mapa yung bansa na yan, no, malaking ginhawa yan sa bansang Pilipinas mga kababayan. Bakit kamo matitigil na po yung bulto-bulto ng shabu na pinapasok nila dito sa Pilipinas? No, yun po totoo diyan mga kababayan. Pag wala na po itong bansang China, no, paniguradong panigurado diyan mga kapatid. No, matitigil na ang produksyon ng shabu. Saan ba galing yung shabu? 'Di ba sa bansang China? No? Dito lang ginagawa sa Pilipinas, dito lang niluluto. No? Dito lang niluluto sa Pilipinas 'yan. Pero yung mga chemical niya na ginagamit mga kapatid, saan ba galing? Sa bansang China. 'Di ba? Yan yung dahilan kung bakit mga kababayan, ang daming supplier ng shabu dito. No, kung dati yung baga lutong shabu na yung dinadala sa Pilipinas, medyo nung humigpit na, no, unti-unti nang namumulat ang bansang Pilipinas, ginagawa nila, no, hindi na made in China yung shabu. No? Kumbaga, yung mga chemical, yung mga ingredients sa shabu mga kapatid, no, ang ginagawa ng China, dinideliver na lang nila sa Pilipinas, no. At ang ginawa pa nila, gumawa sila ng kanilang laboratorio dito sa ating bansa. No, yan yung yun yung nangyari diyan mga kababayan. Dati kasi, no, yung shabu luto na nila ginagawa doon sa China, tapos i-deliver sa Pilipinas. Ngayon, no, dahil masyado nang stricto yung ating security dito sa Pilipinas, no, ginawa nila inunti-unti na lang, no, yung mga chemical na lang ang pinapasok nila dito. And syempre mga kapatid, marami ang mga Chinese dito, 'di ba? Marami mga illegal na Chinese dito noong panahon ni PRRD, no? Dahil nga sa sobrang close ni PRRD at ng China mga kababayan, no, nahayaan yung mga Chinese sa mga illegal, no, na makapasok sa bansa, no? Anong nangyari? Oh, yung pala mga Chinese na illegal na yung mga kapatid, yun pala yung mga chemist ng shabu. No, yung pala yung tagagawa ng shabu dito. Biruin nyo mga kababayan, no? Yung mga Chinese hindi man lang pinag-aralan paano magtagalog, 'di ba? Para marunong sila makipag-usap sa atin. No, ang problema dito sa Pilipinas ng mga kababayan, itong mga Chinese sa pagala-gala diyan, yung mga nagsisiga ang mga Chinese diyan, no? Pilipino pa yung nag-a-adjust sa kanila sa tuwing nakikipag-usap tayo, no? Imbes na sila yung mag-adjust sa atin dahil bansa natin to, tayo pa yung nag-a-adjust sa kanila mga kapatid. No, yan po, pag nakakita kayo ng mga ganyan Chinese mga kababayan, ang ibig sabihin po niyan, illegal po yan na nakapasok sa Pilipinas. No? Maraming illegal kasi mga kapatid, ang dami na po napadeport ng Pilipinas sa China. No, dahil wala silang sapat na mga identification, wala silang sapat na mga dokumento na magpapatunay na sila ay legal na nakapasok sa bansa. No, yung iba nga siguro diyan nagtatago lang diyan sa Binondo no, diyan sa may Chinatown, no. Hindi natin alam mga kababayan, no. Ngayon ang Tarlac mga kapatid, kung tutuusin, naging pugad na rin ng mga Chinese na mafia. Oo, naging pugad na mga kababayan. Ang dami na pong mga illegal na Chinese diyan ngayon, na kung saan no, nagtatayo pa ng kanilang mga sariling building. Biruin niyo mga kapatid, mga illegal yan na mga Chinese, no, undocumented Chinese yan, pero nakakabili ng property, no. Noong nakaraan ng mga kababayan, meron ako napanood na balita, no, na mga Chinese, no, na nag-ooperate ng pogo at nang hostage ng iba't ibang lahi. Merong Vietnamese, merong Malaysian, no? Yun po yung mga nakapasok noong panahon ni PRRD mga kapatid.
no? Siguro sobrang crowded na nila dito sa may Chinatown, no? Sa mga probinsya naman sila ngayon pumupugad, no? Kaya kung updated kayo sa mga balita, mga kababayan, no, nung nakaraang araw lang po meron pong mga na rescue na mga iba't ibang lahi, no, na kung saan ginagawang aso, ginagawang ginagawang hostage nitong bansang China, no. Tinitrain sila para mang-scam sa ating mga kababayan. No, tinitrain sila para mang-scam sa iba't ibang bansa. Kumbaga mga kapatid, ginagamit nila ang Pilipinas, no, para gawing lungga sa kanilang pang-i-scam sa iba't ibang nationalities, no. Biruin mo yung mga i-scamin mo galing ng Amerika, no. Meron kasi silang tinatawag na mga love scam, no. Kunwari Pinoy yung kausap, no, yun yung ginagawa nila. Tapos ang mangyayari doon mga kababayan, huhututan nila ng mga pera, di ba? Manood kayo ng balita mga kababayan, mapapanood nyo yan, no, na nitong nakaraan lang nasawata na naman ang isang pugad ng Chinese dyan sa may bandang Tarlac, at ito pa ang nakapagtataka mga kababayan, no? Dahil sobrang lapit lang po nung pugad ng mga Chinese na yan sa mismong City Hall yata ng Tarlac, mga kapatid. Diyan ka magtataka. Bakit hindi ito nabantayan agad, mga kababayan? Baka naman nagkaroon ng lagayan dyan. Baka naman nagbigay ng milyon-milyon sa namamahal na dyan. Kung kaya't kung wala pang nakatakas, hindi malalaman. Tuloy natin. Ayon naman sa China, Pilipinas ang nag-udyok umano sa nangyaring insidente sa Ayungin Show. Di ba? Kasi naniniwala sila na sa kanila yung West Philippine Sea. Bakit nga ba? 'Di ba? Nakausap na nila si President Duterte noong panahon niya no? Kumbaga, nasanay na sila no? Na sa amin na tong West Philippine Sea, nagkaroon ba naman kayo ng gentleman's agreement, no? Doon pa lang sa sang-ayon ni President Duterte, mga kapatid, sa gentleman's agreement, parang nangangahulugan na yon na sinasubmit na rin ng Pilipinas yung kanilang sarili sa bansang China. Di ba? Kung kaya't nung nakita nila, okay itong presidente na to, madaling makasundo, no? Ang ginawa ng China, pasok ng shabu, pasok ang mga illegal na pasugalan, no? Pasok lahat ng kontrabando ng pogo sa Pilipinas. Ngayon, yun yung isa sa mga hinahunting ng ating gobyerno, yung mga pogo na yan, mga kapatid, no? Paano ba naman kasi mga kababayan, no? Sobrang dami po na mga sobrang daming mga kriminal na Chinese ang nakapasok sa bansa, no? Kahit undocumented ka, pwede kang pumasok. 'Di ba? Ngayon, tayo medyo nag-a-adjust tayo ngayon. Gago tong mga Chinese na to Binapahirapan kaming bawiin yung teritoryo namin Dahil nasanay na sila doon sa kasunduan, yung gentleman's agreement, no? Akala kasi ng China okay na ang lahat, no? Nakuha na natin ang loob ng mga Pilipino, no? Nakuha na natin ang gobyerno ng Pilipinas, no? Okay na. Sa pamamagitan ng gentleman's agreement na to, makakapag-take advantage na tayo ngayon. 'Di ba? No, anong ginawa ng China? Ginawang tapunan ng mga tae nila yung West Philippine Sea, mga kababayan. No? Baka hindi nyo alam 'yan, no? Isa 'yan sa mga naging benefits ng China sa pakikipag-gentleman's agreement sa Pilipinas, no? Ginagawang waste disposal ba? Tama ba yung term ko? Basta merong video niyan, mga kapatid, na kung saan yung mga dumi, yung mga polluted na mga liquid doon galing sa China, diyan tinatapon sa may West Philippine Sea, no? Yan po ang nasagap kong balita doon sa isang channel dito sa YouTube, mga kapatid, no? Na ginagawang palikuran ng China itong West Philippine Sea, no? Kung kaya't noong mga nakaraan, mga kababayan, maraming mga corals na nakikita ng mga patay na,
Kasi lasunin ba naman ng mga nakakamatay na chemical galing ng China yung West Philippines eh. Ewan ko lang kung hindi mamatay yung mga isda dyan tapos yung mga yung mga corals dyan. No? Yan po ang isa sa naging benepisyo ng China dyan sa may WPS. No? At the same time, mga kapatid, syempre, hindi naman maapektuhan yung mga minerals sa baba, yung sa ilalim. Yung minerals ng tulad ng mga langis. Hindi naman maapektuhan yan kahit masira yung dagat. No? Alam nyo kasi itong China, mga kapatid, no? Destroyer po yan. No, destroyer po yan sila. Wala yan silang pakialam kung ano yung masira dyan. No, sa kanila dyan, mukhang pera inchik mga kapatid eh. O yung totoo yan, mukhang pera ang inchik. No, wala silang pakialam kung ano yung masira dyan. Masira yung nature natin dyan. Wala silang pakialam dyan. Ang sa kanila lang, kumabig sila ng pera para lumakas yung kanilang ekonomiya. No, ang problema ngayon mga babayan, hindi na talaga napipigilan yung pagbagsak ng ekonomiya ng bansang China. No. Kung kaya't ang gusto nilang gawin ngayon, idadaanan lang nila sa panghaharas. Ang problema mga kapatid, hindi nila kayang daragin ang bansang Pilipinas. Bakit kamo? O syempre maraming tumutulong sa atin. Bakit tayo matatakot? No? Hindi nag-iisa ang bansang Pilipinas mga kababayan. No? Kaya walang dapat ikatakot ang ating bansa. No? Yung West Philippines Sea na yan, malapit na yan. No? Malapit na yan. Malapit na nating mabawi yan sa bansang China mga kababayan. Sumagot lang daw ang China sa makatwirang paraan. Yun yung makatwiran sa kanila, no? Yung gagamitan ka ng water cannon. Ganon sila makipag-usap diyan pa lang mga kababayan. Alam na natin na wala talagang respeto itong China sa Pilipinas. Dapat din hindi rin natin sila respetuhin, no? Baka nga pag nakakita ako ng Chinese sa sobrang init ng ulo ko, baka sampalin ko ng tsinelas no? Kasi nakakaasar naman kasi mga kapatid, di ba? Biruin mo pag nakakasalubong mo sila diyan sa daan. No, pag nakasalubong mo sila, kakausapin mo ng Tagalog, ayaw mag-Tagalog. Gusto tayo pa yung mag-adjust sa kanila. At ito pa, hindi rin marunong mag-English. 'Di ba? Pero siyempre, hospitable tayo Pero siguro hindi natin alam, no? Sa pagka ma-recall sa isip natin yung panggigipit nila at pangbabalahura nila sa atin, baka hindi mo rin masisisi yung taong bayan kung sakaling meron Chinese dyan na masampal ng tsinelas mga kapatid, no? Dahil syempre bansa natin tapos gaganunin nila tayo, no? Aagawin na teritoryo natin, di ba? Bakit naman yon? Pero may magandang paraan pa naman paano pabagsakin ng China pag yung produkto ng China, no, pinagsarahan na natin ng pinto, malamang mga babayan, automatic, no, bagsak, no, back to zero yung ekonomiya ng bansang China, 'di ba? Kasi tayo ang pinaka malaking consumer nila sa kanilang mga produkto, mga kapatid. Biruin nyo yung mga China products nila, hindi sila gumagamit yan. Ang gumagamit yan, tayong mga Pilipino. No. Tayo ang gumagamit yan. No. Hindi sila mahilig gumamit sa kanilang mga produkto, mga kapatid, no, mga made in China na, hindi sila mahilig gumamit yan. Imported ang ginagamit nila. No? Samantalang tayong mga Pilipino, naglulusay tayo ng daan-daang libong mga pera, no, para sa kanilang produkto. 'Di ba? Hapon, magkausap sa telepono sina US Defense Secretary Lloyd Austin III at Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Napagkasundoan nila na mas paigtingin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Amerika. Nagkasundo rin daw silang makipag-ugnayan sa iba pang mga bansa para tulungan ang Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Yan, 'di ba? Hindi tayo natatakot sa bansang China, mga babayan. No? Sino ba ang China? Yung mga pro-China lang naman natin na mga kababayan yung natatakot diyan. No. Tayo hindi tayo natatakot diyan. O sila Atty. Harry Roque, natatakot sila sa bansang China. 'Di ba? Sila lang yung takot sa bansang China, mga babayan, kaya pro-China sila. No. Sila Kibuloy. O sila lang yung takot sa bansang China. 'Di ba? Biruin mo, appointed son of God ka tapos takot ka sa bansang China? What the heck, mga kapatid? 'Di ba? Napansin ko rin, 'di ba? Ngayon ko lang napansin 'to Medyo nadulas lang yung aking dila, no. Appointed son of God ka tapos takot ka sa bansang China. 'Di ba?
Tingnan nyo SMNI mga kapatid, hindi yan binatikos kahit kailan ang bansang China. 'Di ba? Anong ibig sabihin nun? Takot sila sa bansang China. Kaya naging pro-China ang SMNI. Ganon yun. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. No? Huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video. Adios.